Disclaimer: ang kwentong ito ay hanggo sa mga paniniwala, karanasan, at kwentong bayan ng mga Pilipino. Layo nitong maghatid ng kilabot at aral, ngunit hindi ito patunay ng anumang tunay na pangyayari. Ang mga pangalan, lugar, at detalye ay binago upang mapangalagaan ang pribadong katauhan ng sinuman. Magsilbing paalala na sa bawat pamayanan, may mga kwento ng hiwaga at kababalaghan na hindi maipaliwanag ng agham. May mga gabi na ang hangin sa baryo ay nagmumula sa gubat na parang may dalang lihim. Dumarampi sa mga bintana, pumapasok sa bale at bumabalot sa mga unan ng mga natutulog. Sa mga gabing ganoon, mas madaling umusbong ang mga kwentong bulong-bulong na inaabot ng mga matatanda habang nakayuko sa apoy, at ng mga bata na hindi makatulog dahil ang papasok sa kanilang panaginip ay mukha ng isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Nang una siyang dumating, hindi nag-isip ng kakaiba ang mga tao. Isang matandang babae, hindi mailarawan agad ang edad, ang lumakad sa daanan na may dalang supot at maliit na upuan. Ang buhok niya ay nakaayos na tila hindi naman pinapansin, ang balat, maputla na tila nalanghap ang mga ulap. Nakasyol siyang kulay itim na dumadampi sa kanyang mga balikat at palihim na sumasabay bawat hakbang. Ang mga mata niya. Kung titigan mo, parang may liwanag sa likod ng itim na mga pupil, hindi maliwanag na ilaw, kundi isang hindi malinaw na ningning na nagpapalutang ng hiwaga. Nagliligtas po ako ng may sakit, mahinahong wika niya nang una siyang lumapit sa tabing baryo. Ang boses niya ay parang hangin na dumuduwal sa dahon, banayad, nanginginig ngunit may pananalig. May ilang pumugak, may ilang nagkukunwaring abala. Ngunit may isang pamilya, ang pamilyang De La Cruz, na nagdesisyong subukan ang kanyang kamay. Si Aling Rosa, ang nanay ng pamilya, ay may anak na laging may lagnat. 3 araw na silang walang tulog. Pinagsisihan na nila ang lahat ng gamot, serbisyong pangkalusugan at mga pamilyang nagbigay ng payo. Nang magpakita ang hilot, may pag-asa na muling sumilay sa kanila, simpleng pag-asa na gaya ng ilaw ng lampara sa madilim na silid. Lumakad ang matanda papasok sa bahay ni De La Cruz na parang may otoridad, hindi man sumigaw, hindi man nag-utos, ngunit lahat ay umaligid. Pinunasan niya ang mga palad sa kanyang shawl, hinawakan ang noo ng bata, at nagsimulang magpahid ng isang langis na amoy lupa at halamang gamot. Hindi pangkaraniwan ang amoy, may bahid ng maalat at isang kakaibang halimuyak na hindi matukoy ng sinuman. Habang tumutunaw ang langis sa likod ng tenga at batok ng bata, tila nagliwanag ang ilaw sa kwarto, hindi dahil sa lampara kundi dahil sa isang maliit na kisap sa mata ng matanda. Nagpahanggang pahingang humalakhak ang bata, hindi sa sakit, kundi parang may lumabas na lumang luha na hindi pa natutunaw. Pagkaraan ng ilang sandali, humupa ang lagnat. Lumihis ang alaala ng pag-ubo at nangangalit na balat. Ang mga magulang. Nagyakapan, umiyak, at umatras ng parang hindi nila alam kung anong nangyari. Sa kanilang puso, isang himala ang naganap. Sa paningin ng iba, isang panibagong santo ang dumating. Bumilis ang mga paglalakad ng matandang hilot sa mga susunod na araw. Mula bahay-bahay, palipat-lipat siya sa iba pang baryo, mga baryong magkakapit-bahay na kahit malayo sa sentro ay nagbalita sa isa't isa. Hilot na nakagaling sa malayong bayan, sabi nila. Hindi naman siya nag-aasikaso ng bayad, dagdag ng ilan. Tinutulungan lang daw niya ang dukha at may sakit. Ang salita niya ay nababalutan ng kababaang loob, at ang kanyang mga galaw ay maingat, hindi magaspang, hindi marahas, parang may lihim na ritual na tinutupad. Ngunit hindi lahat ay umasa. May mga pumuna, nagtanong kung ano ang likod ng kanyang kaalaman. May matandang tsismosa, si Aling Belen, na nagsabing nakita niya ang hilot na kumukuha ng ilang tuyo at hindi pangkaraniwang damo mula sa gilid ng ilog, mga damong hindi naman tumutubo sa lugar. Baka may dala siyang ibang kapangyarihan, bulong niya sa tabi ng burner habang pinipiga ang kape. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ganitong usapan, ang kanyang pangalan ay mabilis kumalat at naging bahagi ng usap-usapan. Habang papalalim ang gabi, at habang ang buwan ay inuukit ang kanyang hugis sa kalangitan, dumating ang unang galaw ng pagdududa. May ilang bata ang nagulat na nakakakita sila ng liwanag na pumapailan lang sa himpapawid kapag naglalakad ang matanda sa gubat. May mga alagang hayop na nawawala pagkatapos niyang dumaan. Higit pa rito, may isang tupa na hindi na muling binitawan ang dagta at natagpo ang walang buhay sa gilid ng bukid. Ang mga palatandaan ay maliit, mga pirasong sinasabi sa pamamagitan ng pag-isip, hindi ito basta hilot lang. Sa kabila nito, ang hilot ay patuloy, walang humpay at tila hindi napapagod.
Bawat umaga, may bagong kwento, may nakabalik na mangingisda na gumaling sa pilay, may matandang lalaki na naglakad muli matapos 5 taon na nakaupo lamang sa bangko. Nag-umpisa ang pagsamba kay Hilot, ngunit may mga mata rin na hindi na nanalangin, kundi nagmamasid, mga mata ng magulang na natatakot, ng kabataang dalaga na sinundan siya noong gabi, ng mga kalalakihan na nagbabantay sa kalsada sa takdang oras. Isang gabi, isang dalagang nagngangalang Mara ang hindi nakatiis. Palihim siyang sumunod sa matanda nang ito'y lumisan ng isang bahay at pumunta sa gilid ng kagubatan. Nasa pagitan ng 2 sanga ang ilaw ng buwan, at nang sumilip siya mula sa likod ng punong kahoy, nakita niyang ang Hilot ay nakaupo sa isang bato, nagbabalik loob, parang sumasalubong sa isang di nakikitang bisita. Munti ang mga bulong, at ang hangin ay parang humahaplos sa kanilang dalawa. Si Mara ay halos huminto sa paghinga, may kakaibang nanginginig na pumuno sa kanyang katawan. Hindi agad niya narinig ang buong sinabi, ngunit sapat na ang bahaging narinig niya upang magtaka. Dugo gabi ng bilog hindi para sa mayayaman para sa bagong simula, ang mga salitang iyon ay hindi perpekto, mas matimbang pa ang kahulugan, at tila may pinanindigan na kasaysayan sa likod nila. Bago pa man niya maunawaan ang kabuuan, luminga ang Hilot, ang mga mata niyang dati ay tila payak ay kumislap na parang may apoy sa loob at napalingon sa direksyon ni Mara. Nagtatak ang dilim sa mukha ng dalaga. Walang nagawa si Mara kundi umatras at magtago sa lilim ng dahon. Nang umalis ang Hilot papalayo, hindi siya nagmabilis. Parang may layong sinusunod, at ang bawat hakbang ay sinasabayan ng hangin na parang may kasamang kantang hindi maunawaan. Bumalik siya sa baryo dala ang kakaibang katahimikan, isang katahimikan na sumisirit sa dibdib ng sinumang makarinig. Habang ang mga tao ay nagdiriwang sa mga himalang naganap, may naglalabong pagbabanta na unti-unting sumisilip sa mga tabi. Hindi pa malinaw kung anong uri ng dilim ang dumarating, kung ito ba'y isang kaluluwa na naglalakad bilang Hilot, o isang nilalang na nagkukubli sa sinapupunan ng isang matandang babae. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na ito lang basta kwento ng lunas at himala. Ito ay kwento ng pagdududa, ng takot na bumubulusok sa gabi, at ng isang tagpo na magsisimula lamang, ang tagpong maglalatag ng mga tanong na hahantong sa mas malalim na misteryo. At doon, sa gilid ng baryo, habang nagbabantay ang buwan at ang mga anino ay naglalaro sa mga dingding, may isang tanong ang umusbong sa labi ng bawat magulang, bawat dalaga, at bawat matanda. Ano ang tunay na dalang biyaya ng Hilot? At ano ang tunay na singil na hinihingi nito? Paglipas ng 1 linggo, ang pangalan ng Hilot ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang bawat kanto ng palengke, ang bawat tagayan sa tindahan ng kape, at ang bawat upuan sa simbahan ay naging entablado ng panibagong kwento, mga kwentong puno ng pasasalamat, panghihinayang, at siya namang mga bulong ng pagdududa. Ang baryo na dati tahimik at madaling kalimutan ay biglang nagkaroon ng ulot mukha na pinag-uusapan ng mga kalapit na bayan. Ang ilan ay tumutupad ng munting ritual bago siya lapitan, pagdadala ng maliit na handog, bahagi ng manok, kaunting bigas, o pangsukat na palda. May mga nag-aalay ng kandila sa semento ng pintuan at nag-iwan ng maliit na piraso ng gatas. Ngunit kakaiba, ang ilan sa kanyang sinisimba ay hindi nagbabayad kahit isang coin. Tila nagbibigay ang Hilot ng kaginhawaan lamang, at ang kapalit ay hindi materyal, kung minsan ay isang lihim na ngiti, kung minsan ay isang panawagan na huwag sanang ikwento ang kanyang ginawa. Maraming nagtanong, kung ang kanyang mga gawa ay tunay na himala, bakit walang isang opisyal na record? Bakit walang premyo o pagkilala? Ang mga doktor sa bayan, na may diploma at alat ng medisina, ay nag-aalangan. Hindi nila matiis na aminin na minsan ang lumang kaalaman, ang tuwirang paghipo at daanggatang halamang gamot, ay nakakahigit sa medisina sa oras ng pangangailangan. Gayunpaman, ang mga pasyenteng gumaling ay nagsisilbing patunay, mga matatanda na biglang nakalakad muli, mga ulilang bata na tumigil ang pag-iyak, at mga sugatan na tinapik ng kamay ng Hilot at gumaling sa loob ng ilang araw lamang. Sa gitna ng pagmamalaki ay may humahalik ding hangin ng takot. May mga kwento ng mga nangyari matapos ang paggaling, parang may maliit na kabulukan na hindi agad nakikita. May isang tindera ng gulay na nagngangalang Luningning na, pagkatapos magpahilot ng kanyang anak, ay napansin na ang bata ay madalas umiyak sa gabi at tila nag-uusap sa wala. May mga marka sa katawan ng bata, maliit, maitim at tila binutas, na hindi matinag ng anumang gamot. Nang tanungin ang Hilot, umiti lamang siya at sinabing, may hangganan ang paggagamot. May kailangan ding tanggapin. Ang mga salita niya ay mistulang panata, hindi paliwanag. Habang lumalago ang listahan ng mga himala, may mga nagsimulang magtala ng kakaiba.
kapag naglalakad ang Hilot sa umaga, may mga punong nagkakaroon ng paso sa sanga na hindi naman maipaliwanag ng sakit. Mga inahing nagkakandado sa loob ng kulungan, at mga ilaw na parang maliit na apoy na umiikot sa paligid ng kanyang mga paa tuwing sasapit ang dilim. Hindi lahat ay malamang makita, ang ilan ay ramdam lamang ng mga mas matatandang mata at puso. Sa kabilang dako, may mga bagong bisita sa baryo, mga naglalakihang kariton na may dalang mga imbento, mga kabataang binata na gustong makita ang himala para magkwento sa kanilang kaibigan, at ilang mapanuring mga ngalakal na nag-imbestiga kung may mababang okasyon na kita rito. Kung ano ang nagsimula bilang maliit na pag-asa ay naging atraksyon, at kung may isang bagay na mabilis tumatatak, iyon ay ang pagkagustong malaman ang katotohanan. Isang gabi, sa gilid ng iskina na may lampara lang ang liwanag, nagtipon ang ilang kabataang nagtatanong. Bakit siya nakakakilala ng malalim na karamdaman? Tanong ni Tomas, isang karpintero. Bakit tila alam niya ang mga bagay na hindi naman ipinapakita? Ang ibang mga tao ay humihingal sa takot at pagtataka. Baka naman may sinumpang libro siya, biro ng isa, ngunit hindi nakakatawa ang mga mata ng karamihan. May ilang nagsabi ng mapanlibak na teorya. Isang sinaunang pamilya ng mangkukulam, isang bruha na nagsisinungaling na hilot, o isang taong may kasamang alaga na hindi karaniwan. Ang ibang grupo naman ay nagbigay ng mas malamlam na paliwanag, baka isang nilalang mula sa lumang alamat, isang aswang o panindim, ang nagbabalakayo bilang hilot upang makalap ng biktima. Ang ideyang iyon ay kumitil ng ilang gabi ng tulog sa mga magulang at nagpaigting ng bantay sa mga kalsada. Hindi maikakaila na ang boses ng baryo ay nahati, may mga nag-alab sa pasasalamat, may mga nagwiwisik ng pag-aalinlangan, at may mga tahimik na nanonood. Mga taong hindi naglalabas ng pahayag, ngunit nag-iwan ng pakiramdam ng pagkabalisa sa hangin. Ang bawat bagong kwento tungkol sa hilot ay naglalaman ng dalawang mukha, ang isang panig na tila sumisigaw ng kabutihan, at ang isa naman na nagtatago ng isang anino ng pangamba. Isang gabi, habang ang ilaw ng buwan ay manipis, dinalaw ng hilot ang isang matandang lalaki na may sugat sa bukong-bukong. Wala siyang kasama. Maingat ang kanyang pagpasok, hindi siya nagmamadali, parang may dalang paghihintay. Inalis niya ang kanyang shawl at inilagay sa tabi, at pagkatapos ay naglagay ng maliit na palanggana ng tubig. Umupo siya sa gilid ng kama at pinunasan ang sugat gamit ang isang pinaghalong dahon at isang espesyal na langis na tila humuhugot ng init mula sa lupa. Habang siya'y gumagawa, may isang maliit na pagsilip mula sa silong, isang pilipit na usok, maliit at maitim, na unti-unting kumikilos patungo sa kanyang mga kamay. Hindi ito nakikita ng lahat, ang ilang kalalakihan ay natutok sa pinto at nag-aabang para sa kanyang kilos. Pagkatapos ng ilang sandali, ang sugat ay tila natunaw, ang peklat ay napalitan ng payak na balat at ang matanda ay muling nakabangon. Ang pamilya ay umiiyak, nananalangin at buong loob na nagpapasalamat. Ngunit sa sandaling umalis ang hilot, sa pag-alis niya ay nag-iwan siya ng maliit na bakas, 3 pulang tuldok sa maisikmura ng matanda, tulad ng 3 butas na kababalaghan na walang dahilan. Ang tanong, at ang bigat na bumabalot sa mga puso ng taga-baryo, ay nananatili. Kung ang kalakasan ng hilot ay tunay, anong siyempre ang kapalit? At kung siya ay may kakayahang magpagaling, bakit may mga bakas na naiwan na hindi maunawaan? Sa isip ng marami, ang sagot ay magulo at may kulay ng kasaysayan. May nagsabing ang kanyang mga gawa ay may hangganan, may nagsabing hindi. Ang takot ay unti-unting nagsusulpot, na parang malakas na hangin na nagmumula sa mga puno at kumikiskis sa mga bubong. Sa paglipas ng mga araw, ang baryo ay umusbong sa dalawang mukha. Ang araw ay puno ng pasasalamat at pag-asa, ang gabi ay puno ng mga pag-ingat at anino. Ang hilot, sa kanyang tahimik na paraan, ay naging salamin ng kanilang sariling takot at pag-asa. At habang ang mundo sa paligid ay patuloy na umiikot, may lumilitaw na panibagong halakhak ng mga taong hindi sumusuko sa dahilan at nais malaman ang huling hiwaga. Sa harap ng ilaw ng lampara, may isang matanda na ngumiti ng mapait. Minsan, sabi niya sa mga nakikinig, ang himala at ang sumpa ay magkahiwalay na mukha ng isang bagay. Ang mga tao ay tumingin sa kanya ng may katanungan. Ngunit ang matanda ay nagpatuloy, at ang kanyang boses ay tila nagdala ng kasaysayan, hindi lahat ng lunas ay walang kapalit. At hindi lahat ng kapalit ay kita sa unang tingin. Sa gabing iyon, maraming bahay ang naglock ng kanilang pintuan ng mas maaga. Ang mga ilaw ay pinatitingkad, at ang mga unan ay inalalayan ng mahigpit na yakap. Sa isang sulok ng baryo, si Mara, ang dalagang sumunod sa hilot, ay pinunasan ang kanyang mga kamay na nanginginig.
Alam niya na ang kanyang nakita ay hindi simpleng milagro. Alam niya rin na may susunod na hakbang ang kanilang kwento, isang hakbang na magpapatunay kung ang hilot ay tunay na biyaya o isang anino na naghahanap ng laman. Sa paglipas ng mga linggo, ang baryo ay unti-unting naging tahanan ng mga alamat na umiikot lamang sa iisang pangalan, ang pangalan ng hilot. Kung saan man siya tumungo, may naiiwan siyang bakas ng hiwaga at mga tanong na walang sagot. At bawat pamilya na kanyang tinulungan ay may sariling bersyon ng kwento, mga kwentong nakakapangilabot, nakakaawa, at minsan ay tila hindi dapat ikwento kung ang nais mo ay magkaroon ng mahimbing na tulog. Unang kwento, ang batang nilalagnat isang gabi, dinala sa harap ng hilot ang isang batang lalaki, si John John, na halos isang linggo nang nilalagnat. Halos hindi na ito makakain, at ang mga mata ay malalim na parang lumulubog sa hukay. Ang mga magulang ay desperado, sapagkat walang silbi ang mga gamot ng bayan at ang mga payo ng doktor. Nang dumating ang hilot, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang malamig na palad sa dibdib ng bata. Pumikit siya, sa kamarahang nagbulong ng mga salitang hindi maintindihan ng sinuman. May humuni sa hangin at ang lampara ay tila kumurap-kurap. Ilang patak ng langis ang kanyang ipinahid sa katawan ng bata, langis na may amoy bakal, na parang sariwang dugo na hinaluan ng halamang gamot. Sa loob lamang ng isang oras, ang init ng katawan ni John John ay biglang bumaba. Nakasigaw ito sa katumawa na parang walang nangyari. Naging himala iyon sa mga mata ng kanyang mga magulang, ngunit may kakaibang takot na nagmula sa mismong amoy ng langis na ginamit. Sapagkat ng amoy nito ng tatay, ang bango ay hindi halaman, kundi parang sariwang karne. Ikalawang kwento, ang matandang hindi makalakad si Mang Efren ay matagal nang nakahiga sa banig. Ayon sa kanyang pamilya, halos 3 taon na siyang hindi makabangon dahil sa sakit sa kanyang binti. Nang dumating ang hilot, walang dala kundi isang piraso ng itim na bato na mistulang pinulot mula sa ilalim ng ilog. Pinahawak niya ang bato kay Mang Efren, sa kanya hinaplos ang binti ng matanda. Ang lahat ng nakapaligid ay nakakita kung paano nanginig ang mga daliri ng hilot, at tila may dumadaloy na kakaibang enerhiya mula sa kanyang mga kamay papunta sa katawan ni Mang Efren. Sa lahat ng nagulat, bigla na lamang tumayo si Mang Efren. Nakatakbo siya palabas ng bahay, umiiyak, sumisigaw, at parang isang bata na muling natutong lumakad. Ang pamilya ay sumigaw ng pasasalamat. Ngunit may isang bagay ang hindi napansin ng lahat, maliban kay Mara, ang dalagang palaging nagmamasid. Habang nakatayo si Mang Efren, nakita niya ang 3 maitim na marka sa binti ng matanda, parang mga kuko na tumusok at iniwan ang tatak. Hindi ito ordinaryong lunas, tila may iniwang sumpa ang paggaling. Ikatlong kwento, ang bata na umiiyak isang hapon, dumating ang hilot sa bahay ng mag-asawa na may sanggol na laging umiiyak. Wala silang masumpungang paraan upang patahanin ito. Nang hawakan ng hilot ang bata, bigla itong nanahimik, at tila natulala habang nakatitig sa mga mata ng matanda. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, nagsimulang umiyak ng mas malakas ang sanggol. Hindi na ito tumigil kahit ano ang gawin ng magulang. Lumabas ang hilot na nakangiti, sinasabing may kasamang espiritu ang batang ito, kaya't huwag niyo siyang iwan. Ngunit mula noon, gabi-gabi ay may nakakarinig ng iyak ng bata na hindi normal, iyakang parang tinig ng matanda, malalim at puno ng pangamba. May ilang nakakita na ang sanggol ay tila nakatingin sa kisam na parang may nakikita roon na wala sa mata ng iba. Ika-4 na kwento, ang babaeng may pilay may isang dalagang silina na napilay matapos madulas sa bukid. Ang kanyang binti ay halos hindi na may galaw. Lumapit siya sa hilot, umaasang gagaling. Nang hawakan ng matanda ang kanyang binti, naramdaman niyang parang may humahatak palabas mula sa kanyang laman. Nakita ng mga nakapaligid kung paano gumalaw ang binti ni Lina na parang pinipilipit ng isang di nakikitang kamay. Napasigaw siya, napaiyak, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nakalakad siyang muli. Ang buong baryo ay nagdiwang, ngunit may isang bagay na nakapagtataka. Tuwing gabi, nararamdaman ni Lina na parang may humahawak pa rin sa kanyang binti, malamig, at hindi siya makatulog dahil sa bigat ng pakiramdam. Pag-usbong ng takot dumami ang ganitong mga kwento. Sa bawat lunas na dala ng hilot, may kasamang kababalaghan na hindi maipaliwanag. May mga nakararanas ng mga bangungot, may mga nakakakita ng anino sa tabi ng kanilang kama, at may mga nagsasabing pagkatapos gumaling ay mas mabilis silang napapagod at nawawalan ng gana sa pagkain. Sa bawat himalang nagaganap, may kapalit na hindi agad nakikita. At habang lumalalim ang gabi, ang mga tao ay nagsimulang magtanong, ito ba'y tunay na biyaya o isang uri ng sumpa?
Maging si Mara, na matagal nang nagmamasid, ay hindi na makatulog ng mahimbing. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit ang imahe ng mga pulang mata ng Hilot noong minsang masilip niya ito sa gubat. Sa bawat pagkakataong naririnig niya ang mga sigaw ng mga bagong gumaling, hindi siya natutuwa kundi lalo siyang nadadala ng kaba. Ang baryo, na dati puno ng kasiyahan dahil sa mga himala, ay unti-unti nang napapalitan ng isang aninong hindi maipaliwanag. At sa ilalim ng buwan, ang mga tao ay nagtanong sa isa't isa, kung ang Hilot niya ba ay isang anghel na nagdadala ng lunas, o isang halimaw na nagtatago sa anyo ng isang matandang babae. Hindi nakalilimot si Mara sa unang gabi na sumunod siya sa Hilot. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa takot na parang kumakapit sa kanyang mga talampakan. Mula noon, hindi niya mapawi ang pangarap kung saan ang mga mata ng Hilot ay nagliliyab tuwing tinatanaw ang buwan. Hindi siya makapagpigil dahil alam niyang may bagay na kailangang malaman, at dahil ang kanyang puso ay hindi matanggap na may mga sanggol at buntis na nawawala habang ang mga tao ay nagdiriwang ng mga milagro. Isang gabi, bitbit ni Mara ang isang maliit na lampara at nakabalot ng sombrero ang kanyang ulo upang hindi madaling mapansin. Sumunod siya sa matsang yapak ng Hilot hanggang sa isang parte ng gubat na bihira nilang papasukin, isang lugar kung saan ang mga puno ay mas makapal at ang hangin ay mabigat, parang may iniinatang hininga ng mga nakalipas na panahon. Ang buwan ay bilog at mataas, naglalagay ng maputlang liwanag sa mga dahon at naglalabas ng mga alon ng anino sa lupa. Doon, nag-ayos ang Hilot ng isang maliit na altar, isang bilugan na bato na napapaligiran ng tuyong damo at mga maliliit na bot. Naglatag siya ng tela, naglagay ng maliit na palayok ng tubig, at dahan-dahang inilagay ang kanyang shawl sa simula ng ritual. Hindi ito tila isang simpleng pag-aalay. Para bang may sinusunod siyang panuntunan, bawat kilos niya ay may kabuluhan at muntik ng magmukhang sayaw. Huminto si Mara sa likod ng isang malapad na ugat at nagkunwaring natutulog ang kanyang mga mata. Muling bumaba ang hangin at may umalulong na parang malabong awit mula sa malayo. Narinig niya ang bulong ng Hilot, mababa, mapagkandili, at magkabila ang tono, maaaring magpahilom, ngunit dapat din magbigay. Dugo, bulong ng Hilot, at ang salita'y dumampi sa balat ni Mara na parang yelo. Dugo ang nagbubukas ng pintuan. Dugo at ungol ng unang buntis. Hindi na umunawa si Mara sa simula. Ang tunog ng salita ay nagkaroon ng ibang bigat, ito ay hindi biro. Sinuot ng Hilot ang kanyang mga palad sa tubig at muling binulong ang isang wika na hindi pamilyar, isang lumang salita na parang ibinaba mula sa mga luhang ng isang ninuno. May umusbong na usok mula sa palanggana, hindi makapal ngunit may kulay na parang pulang hamog sa liwanag ng buwan. Sa isang sandali, may dumating na isang anyo, hindi pisikal sa paraan ng pagkikita ni Mara, kundi isang presensya na nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi ito kumilos na parang hayop, mas katulad ng pag-ikot ng hangin na nagtataglay ng malamig. Narinig ni Mara ang kaunting hagulgol at tila may humipan sa mukha ng Hilot. Dahan-dahan, bumaluktot ang mga kamay ng matanda sa isang uri ng pagsamba. Ang mga mata niya ay kumislap, ngunit hindi sa galak, sa paghihintay. Bakit kailangan ng dugo? Tanong ng tinig mula sa dilim, hindi human, hindi hayop. Ipinagpapalagay ni Mara na ang sagot ng Hilot ay isang pag-aalay, para sa bagong simula. Para sa pag-ikot ng gabi at kapanganakan ng liwanag. Ang tinig ay hindi malinaw sa simula, ngunit sapat para manginig ang katawan ni Mara. Napuno ang gabi ng kakaibang tensyon. Hindi alam ni Mara kung sisigaw o tatakbo, ngunit ang kalooban niya ay nagsabing manatili at magmasid. Hindi niya gusto na ang mga tao na nagmamahal sa baryo ay maging mga saksi sa isang ritual na walang kasiguraduhan. Habang sinusubaybayan niya ang mga kilos, napansin niyang ang Hilot ay tumutok sa isang maliit na butas sa lupa. Mula dito, tila may umuusbong na maliit na ilaw, hindi normal, parang pulang kandila na kumikislap mula sa kailaliman. Pagkatapos, dahan-dahan, inilalabas ng Hilot ang isang maliit na bagay mula sa kanyang supot. Isang piraso ng telang pula at manipis, parang punit mula sa isang lumang damit na ginamit sa panganganak. Hinawakan niya ang telang iyon at, may kakaibang seremonyas, pinahid niya ito sa kanyang mga kamay at saka sa palanggana ng tubig. Ang tubig ay nagkaroon ng bahid na parang katas ng prutas, ngunit may amoy na hindi maipaliwanag, hindi dugo ngunit katulad ng hangin sa loob ng silid ng panunuyo. Nagpatuloy ang ritual. Hindi nagtagal, nagbukas ang lupa ng isang maliit na punit, at si Maray nanibago nang makita na may kakaunting mga ugat ang lumilitaw na parang pulang sinulid.
Ang hilot ay kumanta ng isang awit, isang bagay na parang lulabi, ngunit may takip ng lungkot at pagnanais. Sumikat ang maliit na ilaw at, sa loob ng isang segundo, parang may tumilaok na tinig, hindi kabayo, hindi ibon, isang tunog na nagbigay ng buntong hininga sa hangin. Tila hindi naglaon, nagbalik ang hilot sa baryo dala ang isang bagong katahimikan, isang katahimikan na tumatawid sa mga bahay at pinto. Ngunit hindi natapos dyan ang gabi ni Mara. Nang unti-unti siyang umalis sa tago niyang pwesto, napansin niyang may maliliit na bakas sa lupa, mga bakas na parang paa, ngunit mas maliit, at tila bumabagsak na parang tinik. Ang mga bakas ay patungo sa isang direksyon, papunta sa bahay ng isang babaeng buntis na tinatawag nilang Aling Maritz. Humila ang kanyang dibdib. Agad siyang bumalik ng tuloy-tuloy, tinakbuhan ang mataas na damuhan at sinundan ang landas na bakas hanggang sa bakuran ni Aling Maritz. Doon niya nakita ang isang eksenang hindi niya inakala. Ang pintuan ng bahay ay bahagyang nakausli, at ang bintana ay bahagyang nakabukas, tila may dumaan lamang na ihip ng hangin. Sa loob, tahimik ang bahay, walang iniwang kalat, walang pindot sa kandila. Ngunit sa sulok ng sahig, may maduduming mga pulang tuldok, maliit na marka na mistulang mga patak. Hindi na kinaya ni Mara. Dumugo ang kanyang dibdib, hindi sa pisikal na paraan, kundi sa bigat ng nakita, ang posible nitong kahulugan. Mabilis siyang naglakad pabalik sa baryo, ngunit habang nagmamadali, may narinig siyang pag-uga sa hangin, parang isang bulong ng paghingi ng pasensya, o isang babala. Huwag mong sabihin, anong bansag sa kanya, at ang tinig ay napakababang tulad ng pagkapusong hininga. Minsan, sa takot at galit, napagpasyahan ni Mara na ituwid ang lahat. Pupunta siya sa bahay ni De La Cruz, sisimulan niyang iligtas ang mga susunod na biktima, at saka haharapin ang hilot kung kailangan. Ngunit may alam siya ngayon na hindi basta-basta maaayos ng sigaw o ng tabak. Ang ritual na nakita niya ay may layunin, at ang layunin nito ay lumampas sa simpleng pagpapagaling. May hinihingi ang karunungang iyon, at ang presyo nito ay maalab sa gabi. Habang bumabalik siya sa sentro ng baryo, dala ni Mara ang isang panibagong utos sa kanyang puso. Kailangang sabihin ang totoo, kahit masaktan o magalit ang marami. Ang katotohanan ay isang apoy, kung hindi ito alagaan, mawawala ang lahat sa dilim. Ngunit bago niya maabot ang bahay, isang anino ang dumilis sa kanyang likuran, isang anino na hindi kabagay sa mga karaniwang anino ng buwan. Tumigil siya, at sa ilalim ng maliliit na batingaw ng hangin, narinig niya muli ang mahinang bulong, baka masyado ng maaga. At doon nagwakas ang gabi, hindi sa isang malakas na pagsabog kundi sa isang tahimik at malamlam na pag-iling ng kanyang katawan, habang ang katahimikan ng baryo ay nag-iwan ng tanong. Sino nga ba ang tunay na nagtatakda ng kapalaran sa baryong ito, ang mga nagmamalasakit o ang mga nakatago sa dilim ng ritual? Kinabukasan, tila walang kakaiba sa baryo. Ang araw ay sumikat, ang mga bata ay muling naglaro sa tabi ng sapa, at ang mga magsasaka ay nagdala ng kanilang kalabaw papunta sa bukirin. Ngunit si Mara, na nakasaksi ng nakagigimbal na ritual kagabi, ay parang may mabigat na batong pasan sa dibdib. Ang bawat tingin niya sa paligid ay parang may bahid ng takot. Sa gitna ng kanyang katahimikan, kumalat ang isang balita, si Aling Maritz, ang buntis na nakita niyang bahay kagabi, ay biglang nagkasakit. Hindi siya makabangon, nagsusuka ng dugo, at may lagnat na hindi bumababa kahit anong dahon at saang ipainom. Agad tumakbo ang mga kapitbahay upang tawagin ang iisang taong palaging tinatawag sa ganitong pagkakataon, ang hilot. Dumating ang matanda, may dala na namang mga halamang gamot at bote ng langis. Tulad ng dati, mabilis niyang pinakalma ang mga tao, pinahid ang langis sa tiyan ni Aling Maritz, at bumigkas ng mga dasal na parang kumukupkop. Ilang oras lang, humupa ang sakit ng babae. Nagpasalamat ang asawa ni Maritz at ang buong pamilya, habang ang mga tao ay muling namangha, walang katulad talaga ang hilot. Para siyang may taglay na himala. Ngunit hindi mapakali si Mara. Sa kanyang isipan, hindi iyon simpleng paggaling. Ang nakita niyang pulang liwanag, ang bulong ng matanda sa gubat, at ang mga bakas sa lupa, lahat iyon ay hindi maisasantabi. Sinubukan niyang magsalita. Lumapit siya sa mga kapitbahay na nagtitipon matapos ang paggaling ni Aling Maritz. Hindi niyo ba napapansin, mahinang sabi ni Mara, nanginginig pa ang boses. Tuwing may buntis na nagkakasakit o may nawawalang sanggol, siya lang ang laging naroroon. Paano kung hindi siya talaga nagliligtas, kundi may ibang dahilan? Tahimik ang mga tao saglit. Ngunit agad tumawa si Mang Pilo, isa sa mga matatandang magsasaka. Mara, masyado kang nag-iisip ng masama.
Kung wala ang hilot, matagal nang maraming namatay sa atin. Huwag kang magpadala sa takot. Sumang-ayon ang ilan. Nga. Hindi natin dapat husgahan ang taong tumutulong. Ngunit may ilan ding napatingin sa lupa, nag-alinlangan. Isa na rito si Aling Sean, na 2 buwan nang naghihintay ng kanyang panganganak. Pero totoo, no? Palagi ngang nandyan ang hilot kapag may nawawala o nagkakasakit. Parang palaging nasa gitna siya ng lahat. Nagkaroon ng mga bulungan. Ang ilan ay nagtatanggol, ang ilan ay nagsisimulang magduda. Ang baryo, na dati buo ang tiwala, ay tila nagkaroon ng unang bitak ng pag-aalinlangan. Ang gabi ng pagpupulong kinagabihan, nagtipon ang ilang mga lalaki sa maliit na kubo ni Kapitan Isko, ang pinuno ng baryo. Naroon si Mara, kasama si Aling Sean, at 3 kalalakihan na kapansin-pansin ang kaba. Kap, panimula ni Mara, hindi ko kayang manahimik na lang. Kagabi, sinundan ko ang hilot. Nakita ko siya sa gubat, may ginagawa siyang ritual. May pulang ilaw mula sa lupa at may naririnig akong tinig na hindi tao. Napakunot ang noo ni Kapitan Isko. Sigurado ka ba sa nakita mo, Hija? Baka panaginip lang iyon o bunga ng takot. Hindi, Kap, gising ako. At pagkatapos ng ritual na iyon, dumiretso ang bakas ng paa papunta sa bahay ni Aling Maritz. Kinabukasan, siya ang nagkasakit. Tahimik ang lahat. Hanggang si Aling Sean ay nagsalita, halos bulong, Kap, natatakot na rin ako. Kung siya'y totoo ngang may tinatagong lihim, paano kung ang susunod ay ako? O ang anak ko? Lumalim ang paghina ni Kapitan Isko. Alam niyang hindi biro ang mga paratang. Ngunit batid din niyang kapag mali ang pagdududa, maaari nitong wasakin ang baryo. Hindi natin pwedeng basta-basta siyang husgahan. Kailangan natin ng pruweba. Paano natin makukuha ang pruweba? Tanong ni Mara, desperado ang tinig. Babantayan natin siya, sagot ng kapitan. Kung may lihim siyang ginagawa, mahuhuli din natin. Ang gabing binantayan dumating ang sumunod na gabi. Ang ilan sa mga kalalakihan, kasama si Mara, ay nagkubli sa mga pun malapit sa kubo ng hilot. Tahimik silang naghintay habang ang buwan ay muling tumataas. Sa unay walang kakaibang nangyari, naglinis lamang ng halamang gamot ang matanda, uminom ng sabaw, at tila natulog. Ngunit bandang hating gabi, biglang bumangon ang hilot. Kinuha niya ang kanyang supot ng mga gamit at tahimik na lumabas ng kubo. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak, parang sanay na sanay sa daan kahit madilim. Mabilis na sumenya si Kapitan Isko. Sinundan nila ang matanda papunta sa gubat. Ang kanilang mga puso'y kumakabog at bawat yabag ay parang kumakalansing sa lupa. Huminto sila nang marating ng hilot ang isang bukas na espasyo sa gitna ng kagubatan at doon muling lumitaw ang parehong altar na nakita ni Mara. Nagsimula muli ang ritual. Ang mga lalaki napatingin sa isa't isa. Ang kanilang mga matay nagtatanong, totoo pala ang lahat ng sinasabi ni Mara. Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamasid, biglang lumingon ang hilot. Ang kanyang mga mata ay kumislap na parang apoy, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw, sino ang naglalakas loob na sumilip sa aking gawain? Nanginginig ang mga bantay. Ang ilan ay muntik nang umatras, ngunit si Mara ay nanatili. Sa wakas, ang kanyang kinatatakutan ay lumantad sa harapan ng lahat, ang hiwagang matagal na niyang pinagdududahan. At doon nagsimula ang pagkakahati ng baryo. Ilan ay maniniwalang siya ay tagapagligtas pa rin, ngunit ang iba ay magsisimula ng ituring siyang panganib na dapat sugpuin. Humugot ng malamig na hangin si Mara habang nakatitig sa mga nagliliyab na mata ng hilot. Ang mga kasamahan niyang lalaki ay napaatras, nanginginig ang tuhod at halos bitawan ang kanilang mga dalang sibat at gulok. Hindi nila inaasahan na haharapin sila ng matanda, lalo pat sa mga nakasanayang mata nila, isa lamang siyang payat at mahina. Ngunit ngayong gabi, ibang anyo ang nakikita nila. Ang tinig ng hilot ay hindi na mahinahon. Ito'y malalim, mabigat, at parang may kausap na hindi nila nakikita. Mga mangmang, sigaw niya, sabay-sabay ng pulbos mula sa kanyang supot. Biglang nag-alab ang hangin, at ang mga ilaw ng lamparan ng mga lalaki ay nagkislapan, bago tuluyang namatay. Diyos ko, bulong ng isa. Tanging liwanag ng buwan at ng maliit na pulang apoy sa altar ang nagbigay ng tanaw. Sa ilalim nito, nakita nilang ang balat ng hilot ay tila nagbabago, parang naglalakbay ang mga ugat niya sa ilalim ng balat, at ang kanyang buhok ay lumipad kahit walang hangin. Ang pagharap ng baryo, Kapitan, nanginginig ang tinig ni Mang Ben, isa sa mga bantay, anong gagawin natin? Hindi siya tao.
Ngunit tumindig si Kapitan Isko, pilit na pinatatag ang boses. Kung siya man ay may taglay na kasamaan, tungkulin nating ipagtanggol ang ating baryo. Umamba siya ng sibat, ngunit bago pa ito maihagis, biglang bumungad ang hilot ng nakakatulig na tawa. Ang tunog ay hindi pangkaraniwan, parang halong iyak ng bata at alulong ng aso. Ang mga sanga ng puno ay nagsimulang gumalaw para bang may sariling buhay. Ako ang dahilan kung bakit kayo'y ligtas mula sa mas masahol na nilalang sa labas ng baryo, bulyaw ng hilot. Ako ang nagbabayad ng dugo para hindi kayo lapain ng mga gutom na aswang. Kung tatanggalin niyo ako, sino ang magtatanggol sa inyo? Nagkatinginan ang mga tao. Ang ilan ay natigilan. Totoo ba ang sinasabi niya? Baka kaya nawawala ang mga sanggol, ang mga buntis na nagkakasakit, dahil sila ang nagiging alay upang protektahan ang iba. Ang pagbitaw ng katotohanan, hindi mo karapatang pumili kung sino ang dapat mabuhay at mamatay, sigaw ni Mara, lumapit sa gitna ng bilog. Nanginginig siya, ngunit matibay ang paninindigan. Hindi kami mga alipin ng iyong ritual. Hindi mo maaring gamitin ang dugo ng inosente para sa sariling kapangyarihan. Humagikik ang hilot, sabay tungo ng ulo na tila naaaliw. Ah, bata ka pa talaga. Hindi mo alam ang halagang binabayaran ng bawat milagro. Walang kagalingan na libre. Walang proteksyong walang kabayaran. Muling kumilos ang lupa. Mula sa mga ugat, may lumabas na anino, mababa at gumagapang. Hindi ito malinaw, ngunit parang mga mata ang kumikislap sa dilim, maraming peres ng mata. Ang mga kalalakihan ay napaatras. Mga aswang bulong ni Kapitan Isko. Ngunit hindi sila tuluyang lumapit. Nagtigil ang mga ito, tila nakatali sa bilog ng altar. Dito na unawaan ni Mara ang totoo, ang hilot ang may hawak sa mga nilalang. Siya ang nagkokontrol, hindi bilang kaaway, kundi bilang tagapamagitan. Ang pagpili ng baryo, mamili kayo, bulyaw ng hilot. Tanggapin ang aking kapangyarihan at manatiling ligtas, o patayin ako at hayaang lamunin kayo ng mga halimaw sa labas. Umugong ang mga bulungan ng mga kasamang lalaki. Si Mang Ben ay agad sumigaw, baka tama siya. Kung wala siya, baka mas matindi ang sumpa sa atin. Ngunit tumutol si Aling Siyon na sumunod sa kanila palihim. Hindi. Kung totoo ngang siya ang may hawak sa mga aswang, siya rin ang dahilan kung bakit may nawawala sa atin. Hindi proteksyon iyon, kundi pang-aalipin. Hati ang baryo. May natatakot na baka wala ng ibang paraan, kundi tanggapin ang sakripisyo. Ngunit si Mara ay hindi nagpatinag. Ang labanan sumugod si Kapitan Isko, itinaas ang sibat at itinarak sa lupa sa tabi ng altar. Kung may halimaw sa labas, haharapin namin sila. Mas pipiliin kong lumaban ng patas kaysa manahimik habang pinapatay mo ang ating kababaryo. Nagliyab ang mukha ng hilot sa galit. Walang utang na loob. Pinipili niyo ang kamatayan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at biglang nagsimulang gumapang papalapit ang mga anino mula sa kadiliman. Ang mga mata ng mga aswang ay nagningning at unti-unting lumapit sa baryo ang kanilang mga yabag. Ngunit bago pa tuluyang makalapit, isang liwanag ang lumabas mula sa dalang lampara ni Mara. Hindi niya alam kung paano, ngunit sa takot at dasal, ang apoy ay kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Para bang tinanggap ng apoy ang kanyang panawagan, at pumutok ito ng liwanag na nagpahinto sa mga anino. Sumigaw ang hilot, hawak ang kanyang mukha na parang nasusunog. Ang mga aswang ay umatras, naglaho sa kadiliman. Ngunit ang altar ay patuloy na umuusok para bang buhay pa rin ang sumpa. Ang pag-urong ng hilot habang ang liwanag ng lampara ay unti-unting humina, bumagsak ang hilot sa lupa, humahagulgol at nanginginig. Ang dating makapangyarihang tinig ay nagmistulang basag na baso. Hindi ninyo alam ang inyong ginawa, bulong niya. Kung mawala ako, walang hahawak sa kanila. Babangon sila at sa baryong ito sila magsisimula. Huminto ang lahat. Ang mga salita ng hilot ay parang lason sa kanilang tenga. Totoo ba ang kanyang banta? O isa lamang itong pananakot upang iligtas ang kanyang sarili? Si Maray lumapit, tinitigan ang matanda. Kung totoo ang sinasabi mo, kami na mismo ang hahanap ng paraan para ipagtanggol ang aming sarili. Hindi na kailangan ng kasinungalingan mo. Ang baryo ay muling nahati, ang ilan ay sumasang-ayon kay Mara, habang ang iba'y nag-aalinlangan, natatakot na baka tama ang babala ng hilot. Sa gabing iyon, hindi sila nakatulog. Ang mga mata nila'y nagbabantay sa dilim, naghihintay kung ang sinasabing pagsalakay ng mga aswang ay mangyayari. At habang lumalalim ang gabi,
isang alulong ang umalingaw mula sa malayong bundok, malamig, mahaba, at nakapangingilabot. Sa puso ng bawat isa, nanatiling nakabitin ang tanong, napalaya ba nila ang kanilang sarili, o isinumpa nila ang buong baryo? Pagkalipas ng ilang araw mula sa gabing puno ng lagim at kaba, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa likod ng payapang tanawin ng mga palayan at sa simpleng pamumuhay ng mga tao, may mabigat na tanong pa ring nakabitin, sino nga ba talaga si Aling Doray, ang hilot na dumadayo sa iba't ibang baryo? Hindi na muling nakita ang kanyang anino. May mga nagsasabing iniwan na niya ang buong lalawigan at nagtungo sa malayong lugar, dala ang sikreto ng kanyang pagkatao. Ngunit may ilan din na naniniwalang siya ay hindi talaga tao, kundi isang nilalang na ipinanganak sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga aswang. Ang pagtitipon ng baryo isang gabi, sa gitna ng liwanag ng buwan, nagtipon ang mga matatanda ng baryo. Nais nilang wakasan ang takot at usapan tungkol kay Aling Doray. Pinangunahan ni Kapitan Eusebio ang pagpupulong. Mga kababaryo, panimula niya, nararapat lamang na tayo'y magpasya kung paano natin haharapin ang alaala ng hilot na iyon. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa anino ng pangamba. Tumango ang mga nakikinig, ngunit ang ilan ay nanginginig pa rin sa takot. Lalo na't sariwa pa sa kanilang isipan ang mga gabing naglalaho ang mga hayop, at ang mga buntis na biglang nagkakasakit ng hindi maipaliwanag. Kung siya man ay aswang, dagdag ni Mang Temyong, marahil ay may dahilan kung bakit siya naghilot at tumulong sa marami. Hindi natin alam kung siya ay tunay na masama o pinipilit lamang mabuhay. Ang huling saksi sa gitna ng usapan, tumayo si Lita, ang babaeng tinulungan noon ni Aling Doray sa panganganak. Hawak niya ang kanyang sanggol na ngayoy malusog at masigla. Kung hindi dahil kay Aling Doray, baka hindi ko nakapiling ang aking anak ngayon, anya, halos lumuha sa pagkukwento. Narinig ko mismo ang kanyang bulong habang inaalagaan ako, tila siya ay nakikipag-usap sa mga nito. Ngunit wala akong nadamang kasamaan, kundi pag-aruga. Natahimik ang mga tao. Para bang binuksan ni Lita ang isang pinto ng pagdududa. Totoo nga bang masama si Aling Doray? O baka isa lamang siyang nilalang na naiipit sa dalawang daigdig, ang mundong mortal at ang mundong misteryoso. Mga palatandaan subalit muling sumingit ang matandang si Aling Sean, isa ring manghihilot ng baryo. Hindi natin pwedeng isantabi ang mga palatandaan, giit niya. Naalala niyo ba ang gabi ng pista? Nakita siya ng ilan na nakatingin ng matalim sa dugo ng baboy na kinatay. At tuwing siya'y umaalis, may bakas ng malalaking paa sa putikan, hindi pangkaraniwang paa ng tao. Muling lumaganap ang bulungan at kaba. Tila muling nabuhay ang takot. Ang misteryosong liham kinabukasan, bago pa man tuluyang magdesisyon ang mga tao, may natagpuan si Kapitan Eusebio sa harap ng kanyang pintuan, isang lumang sobre na may sulat kamay. Binuksan niya ito at binasa, "Mga kababaryo, ako'y lumisan na. Hindi ko kayang manatili sa isang lugar na puno ng pagdududa. Ako'y ipinanganak na kalahating tao at kalahating hindi. Pinili kong tumulong sa mga ina, sa mga may sakit, at sa mga sanggol upang ituwid ang sumpa ng aking pagkatao. Ngunit kung ang aking presensya ay nagdadala lamang ng takot, marahil ay panahon na upang ako ay mawala. Huwag kayong matakot sapagkat hindi ako babalik upang manakit. Ako'y maglalakbay sa lugar kung saan ako'y mas maintindihan. Sana'y maalala niyo ako hindi bilang halimaw, kundi bilang hilot na kahit papaano'y nagbigay buhay." Nalaglag ang sulat sa kamay ng kapitan. Nang mabasa ito ng mga tao, muli silang natahimik. Ang hating dilang katanungan na iwan ang baryo na may dalawang uri ng paniniwala. May mga naniniwalang si Aling Doray ay isang mabuting hilot na biktima lamang ng tsismis at takot. Ngunit may ilan na kumbinsido na siya ay aswang na nagkukubli sa anyo ng tao. Hanggang sa ngayon, tuwing may sanggol na ipinapanganak ng ligtas, naaalala nila si Aling Doray. Tuwing may nagkakasakit na gumagaling, may bumubulong na baka siya ay patuloy na nagbabantay mula sa malayo. Ang huling gunita isang matandang babae mula sa kabilang baryo ang dumayo makalipas ang ilang buwan. Sabi niya, nakasalubong daw niya si Aling Doray sa isang liblib na lugar. Ngunit kakaiba, ang katawan daw nito'y tila wala ng anino at ang mga matay puno ng kalungkutan. Baka isa na siyang kaluluwa, bulong ng ilan. O baka tuluyan ng sumanib sa mga diwata ng kabubatan. Ang kwento'y nanatiling buhay lumipas ang mga taon, ngunit ang kwento tungkol sa misteryosang hilot ay patuloy na isinasalaysay ng matatanda sa mga bagong henerasyon. Sa bawat piesta, sa bawat gabi ng kwentuhan sa ilalim ng buwan, inuulit-ulit nila ang mga pangyayari na tila ba si Aling Doray ay hindi kailanman tuluyang nawala.
At sa tuwing may kumakatok na di kilalang matanda sa kanilang pintuan tuwing hating gabi, lahat ay natitigilan. Sapagkat baka nga, bumalik na siya. Pangwakas hindi malinaw kung siya'y tunay na aswang, albularyo, o nilalang na may kakaibang kapalaran. Ngunit isang bagay ang tiyak, siya'y naging bahagi ng kasaysayan ng baryo. Ang kanyang pangalan ay nanatiling anino na naglalakbay mula sa isang kwento tungo sa susunod, mula sa isang baryo patungo sa iba pa. At sa bawat bulong ng hangin sa gabi, tila may tinig na umaalingaw-ngaw, hindi lahat ng nilalang na ating kinatatakutan ay kaaway. Minsan, sila ang nagdadala ng lunas at buhay, dalawa.